Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw. Ang pangunahing pasukan ay nanatiling hindi nagbago. Tiningnan ni Eugene si Jean sa balikat, lumingalinga, naghahanap mula sa basement pataas. Bigla, ginamit niya ang kanyang dalawang paa sa harap para hilahin ang ulo niya para tumingin sa kanan, sa kabilang panig. Nabigla siya sa nakita niya. Sa labas ng pinto ay isang kalahating anyo ng estatwa sa campus. Ang tunog ng bawat yabag ay nagdudulot ng malakas na ingay. Tumigil ito mismo sa pinto. Nagtago si Eugene sa likod ng hagdanan, nagpapanik at sinabing, ang estatwa. Bakit nandito iyan? Nagtanong siya ng kakaiba. Kilala mo iyan? Tinitigan niya iyon. Kaya ang estatwang iyon sa eskwelahan, bakit naging halimaw iyan? Sumulpot si Jean para bigyan siya ng babala. Hindi yun ordinaryong halimaw, kundi isang masamang espiritu. Tiningnan ni Eugene ang masamang espiritu na sinasabi niya. Ganyan ba ang hitsura ng masamang espiritu? Ikinulong ni Jean ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at sumang-ayon. Tama iyan. Ipinaliwanag niya, mayroong mabubuting espiritu pati na rin masasamang espiritu. Bawat isa ay may sariling anyo, at marami sa kanila sa bansang ito. Kailangan mo lang tanggapin iyon bilang isang normal na bagay. Samantala, inilagay ng masamang espiritu ang kamay nito sa salamin at dahan-daang idinikit ang ulo nito. Yumuko ito para tingnan sa loob. Nagtaka si Eugene, ibig sabihin, pumunta ito rito dahil sa akin. Mukhang natagpuan nito ang hinahanap. Dahan-daang ngumiti, sumagot ito, oo. Hindi maalis ng dalawa ang kanilang mga mata mula rito. Nagtanong si Jean sa kanya ng naguguluhan. Pero bakit kanito sinundan? Ang masamang espiritu ay masama talaga, pero hindi iyon natural na sumusunod sa mga tao. Nag-isip si Eugene ng ilang segundo habang naaalala ang imahe ng pagbagsak niya rito sa truck ng basura. Tinanggap niya na may kasalanan din siya, pumikit, at nagsalita. Mukhang ako ang unang nag-provoke dito. Kasabay nito, sumigaw si Jean para bigyan siya ng babala na pumasok doon. Ginamit ng masamang espiritu ang kamao nito para basagin ang pinto, na nagdulot ng pagbasag ng frame ng pinto at mga piraso ng salamin. Ang kakilakilabot na puwersa ay nagpalipad kay Jean palayo sa kanya. Naapektuhan din si Eugene ng presyon at nahulog. Mukhang hindi masyadong mataas ang katalinuhan ng masamang espiritu, at dahil sa sarili nitong inertia, nahulog ito ng patalikod sa lagusan. Humihingal si Eugene, at nang makita ang eksena kanina, sumigaw siya. Nang makita ang nasirang eksena, nabigla si Eugene at nag-alala, sinira nito ang buong bahay. Dali-dali si Jean papunta sa kanya at sumigaw, anong bahay? Takbo bilis. Tiningnan ng masamang espiritu ang dalawang tao, puno ng galit na pumatay. Nakita iyon ni Eugene at natakot. Biglang sumugod si Jean, na ikinagulat niya. Tumakbo siya sa harap. Nakita niya ito at naguluhan sa aksyon na ito. Anong plano ng ninuno? Lumingon si Jean at nagutos, gawin mo lang. Bumangon ang masamang espiritu at hinabol si Eugene, na nagpapanik sa kanya at mabilis na lumingon at tumakbo. Lumingon si Eugene para tumingin sa likuran. Ang likod ng maliit na aso na nakatayo ng matangkad. Ako ang ninuno ng pamilya mo. Talaga bang ganoon ang iniisip mo? Ang imahe ni Jean na nakatayo ng harapan sa masamang espiritu nang walang takot. Ipinakita niya ang kanyang awtoridad, tiningnan ito, at sumigaw, ikaw, bastos ka. Ikaw, ang mga debris sa ilalim ng paa ay naapektuhan ng puwersa na gumalaw. Sumabog ang panloob na puwersa. Ang pulang kidlat na nakapalibot sa kanya ay naging mas malakas, at mariin siyang nagpahayag, paano mo nagawang hawakan ang aking supling? Ibinuka niya ng malaki ang bibig, naghahanda na maglunsad ng isang malaking atake. Ngunit ang tunog na lumabas ay tanging oo. Nakatayo lang ang masamang espiritu at pinapanood ang biro sa harap ng mga mata nito. Iniangat lang nito ang kamay at pinalipad siya ng ilang metro ang layo. Gamulong si Jean ng ilang beses at nahulog sa kalsada. Tumayo siya at mabilis na hinabol si Eugene sa pagkalito ng masamang espiritu. Nakita niyang kakaiba at lumingon para magtanong, tumakbo ka rin. Ang tanong ay medyo sensitibo at nagpagulat sa kanya. Tinanong siya ni Jean, sino sa tingin mo ako?
Sumagot si Yungjin nang walang pakialam. Sa tingin ko, makakalaban mo lang ang halimaw na iyon sa loob ng 10 segundo. Ang dalawa ay tumatakbo at nag-uusap, hindi naintindihan kung paano mo ako iniligtas kahapon. Pagsisinungaling ba iyon? Napakabastos mo. Galit na sinaway siya ni Jin. Anong nakukuha mo sa pagmock sa akin? Boom! Mabilis na nahabol ng mga paa ng masamang espiritu. Kinuha nito si Yungjin mula sa itaas. Nakita niya iyon at agad na natulala. Natakot siya nang makuha siya ng masamang espiritu. Lihim siyang natakot na kinuha siya ulit nito. Bigla, dumulas ang kamisete mula sa katawan ni Yungjin. Sumigaw siya, Diyos ko! Nagdulot ito ng pagkahulog niya mula sa mataas na lugar patungo sa lupa. Kinuha niya ang coat at tumayo ng tahimik ng ilang segundo. Masayang isinuot ng masamang espiritu ang kanyang kamiseta. Nakita ni Jin na nagtatagal ito at mabilis siyang hinimok na tumayo ng mabilis. Lumingon si Yungjin at nanginginig habang bumabangon. Hinayla ng masamang espiritu ang zipper niya at ngumiti ng may kasiyahan. Lumingon siya para tingnan ito ng naguguluhan. Ang mukha ng masamang espiritu ay puno ng pagkamangha. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lupa at pumasok sa posisyon ng pagtakbo. Si Jin at Yungjin ay labis na nasasabik nang makita ito na tanging makatakbo lang sila sa unahan. Nagsimulang tumakbo ang masamang espiritu. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw. Halika rito. Ang bawat linya ng salita ay naglabas ng isang halo na lumabas sa hangin. Naglagay si Hiso ng isang speaker na nagpatugtog ng mga Buddhist chants, na tumama sa isip ng masamang espiritu, na nagdulot ng matinding sakit. Tiningnan siya ni Yungjin sa pagkabigla. Nagulat din si Jin sa paglabas ni Hiso. Mahigpit na hawak niya ang telepono na nakakonekta sa speaker, naglalabas ng hindi mabilang na ritual para pigilan ang mga espiritu. Tiningnan ni Yungjin ang babae sa kanyang harapan. Buong tapang na hinarap ni Hiso ang masamang espiritu na inaakala niyang si Hiso. Sa kasamaang palad, dumating si Hiso sa tamang oras. Nagdala siya ng speaker na nagpatugtog ng mga Buddhist scripture. Labis siyang nagulat nang makita siya ni Yungjin. Ang magandang si Hiso ay lumitaw na parang isang tagapagligtas. Ang telepono sa kanyang kamay ay nagpapatugtog ng 8 oras na video ng pag-awit. Patuloy na naglalabas ng matatag na chant ang speaker. Ang mga Buddhist scripture ay may kapangyarihang maging sanhi ng pagkasunog ng masasamang espiritu sa oras na marinig nila ito. Nakita ni Yungjin ang tagpong iyon at takot siyang nanginginig na nagtanong, takot ba ito? Tumingin siya sa apoy na sumusunog sa masamang espiritu at napabulalas. Ako ang masamang espiritu na nakasuot ng kanyang damit. Sinusunog nito ang damit ko. Hindi pa rin inalis ni Hiso ang tingin niya. Sa nagngangalit na apoy, biglang natigilan si Yungjin na tila may biglang naunawaan. Nag-aalalang tanong ni Jin sa kanila, tinalo ba natin siya? Sinulyapan siya ni Yungjin na may pag-aalinlangan at takot. Bigla, isang kamay at isang paang lumabas mula sa apoy nang walang anumang pinsala. Nilabanan ng masamang espiritu ang nagliliyab na kapangyarihan ng Buddhist scripture, dahan-daang tumayo, at naglakad palayo. Tiningala nito ang ulo, na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng nakakita. Natigilan si Hiso, hindi makapaniwala na walang epekto ang dasal niya sa masamang espiritu. Umatras siya sa takot. Mabilis na nagpakita ang masamang espiritu sa harap ni Hiso at itinaas ang kamao para atakihin siya. Nang makita ito, tumakbo si Yungjin. Malakas niya itong itinulak upang makaiwas sa atake ng masamang espiritu. Dahil sa malakas na tulak, pareho silang bumagsak sa lupa. Masakit na nakahiga si Yungjin sa lupa, yakap ang katawan at umaangal. Umupo si Hiso, lumingon siya sa takot, at tiningnan ang masamang espiritu. Itinaas ng masamang espiritu ang paa nito at nagtungo sa speaker ni Hiso na nagpapatugtog ng Buddhist scripture. Inapakan at dinurog nito ang speaker. Napakalakas ng puwersa na nasira pati ang kalsada. Yumuko ang galit na masamang espiritu at tinitigan ang harapan. Yumuko dito para damputin ang isang piraso ng semento na kakatapos lang masira. Binuhat nito ang bloke ng semento sa balikat nito para makakuha ng momentum. Sobrang natakot sina Yungjin at Hiso. Umikot ang masamang espiritu. Ibinato nito ang basag na semento pasulong. May sumigaw sa takot, ingat. Ang mga bato ay bumabagsak sa likod ni Hiso.
Tinamaan din si Yongjin ng ilang malalaking bato, ngunit nagawa niyang itaas ang kanyang mga kamay upang harangan ang mga ito. Tumama ang mga debris sa mga binti ni Hiso, at kumamaw sa kanyang braso. Tinamaan din ang maputing braso ni Yongjin. Hindi nakatakas ang kanyang ulo sa atake ng bloke ng semento. Bigla, nagkaroon ng kakilakilabot na pagsabog. Matapos ang pagsabog, pareho silang nakahiga sa lupa. Duguan ang ulo ni Yongjin. Nagpumilit siyang umupo. Sinubukan niyang tawagin si Hiso, na nakahiga at hindi gumagalaw. Hiso. Masakit niyang hinawakan ang kanyang sugat at umupo. Lumabas ang masamang espiritu mula sa pagsabog. Lumingon si Yongjin upang tingnan ito ng may pagtataka, ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay. Lumingon siya sa direksyon ni Hiso. Sinusubukan ni Hiso na sindihan ang insenso. Tinawag niya ito. Sumigaw si Yongjin, kailangan nating tumakbo. Ngunit nagpumilit si Hiso na sindihan ang apoy, mahina siyang nagmamakaawa, pakiusap. Sumigaw si Yongjin dahil sa inip. Ngunit bigla siyang tumangala at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Naabot na ng masamang espiritu si Hiso. Nakatayo ito ng matangkad sa ibabaw ng maliit na katawan niya at may itinaas na kotse ang kamay, naghahanda na ibato ito pababa. Nagmamadaling tumayo si Yongjin at tumakbo pabalik kay Hiso, nag-iisip sa sarili, "Tara na." Sa isip niya ay lumitaw ang larawan ng aso na si Jin. "Lumabas ka, sinabi mong lumabas ako." Tumakbo siya ng diretso kina Hiso at sa masamang espiritu, pagkatapos ay humingi ng tulong, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sumigaw, tumatawag sa kanyang mga ninuno. Tumalon siya upang harangin si Hiso. Sa kaloob-looban, inihanda niya ang sarili na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Biglang lumubog ang kanyang mga paa sa ilusyon. Talaga, pagkatapos ng tawag, agad siyang tumapak sa isang kakaibang lupain. Naguluhan siya, hindi alam kung ano ang nangyari. Nagsimulang magbago ang paligid. Lumingon si Yongjin at bumulong sa sarili, nagtataka kung anong nangyayari. Nagmistulang maulap ang langit sa harap niya. Nasaan na ang lahat? Hindi siya mapakali. Patuloy siyang tumatawag sa pangalan ni Hiso, ninuno. Bigla, may pares ng paang lumitaw sa likod niya at biglang nagsalita ang tao. "Pakinggan mo ako na ginagawa ang desperadong iyon." Pagkarinig sa boses na iyon, nagulat si Yongjin. Lumingon siya at tumingin sa likod niya, tumatawag. Isang lalaking nakasuot ng itim na sinaunang kasuotan ang lumitaw sa likod niya na may maulap na puting usok. Mukhang napakahiwaga ng lalaki na ang kanyang dilaw na mga pupil ay nagniningning sa dilim. Blankong tumingin si Yongjin sa paligid. Nagtanong siya, "Sino ka at anong klaseng damit yan?" Kalmadong sumagot ang lalaki, "Sino pa ba ang nandito?" Nagulat at natigilan siya. "Hindi mo ba nakikilala ang boses ko?" Ngumisi ang lalaki at sinabing, "Aking ina po." Lumabo ang kanyang mukha sa pagitan ng tao at mukha ng aso. Nagkaroon ng ideya si Yongjin kung sino ang taong iyon. Bumulong siya sa kanyang ninuno. Umakyat ang lalaki sa likod niya at nagpatunay, "Oo, ako ang iyong ninuno." Lumapit siya kay Yongjin, na nagpatindig balahibo sa kanya. Dahan-daang kinuha ng lalaki ang kamay niya at sinabi sa kanya na sa simula ay may 12 Diyos. Sinulyapan ni Yongjin ang likod at sa gitna nila. Nagbigay siya ng call ng ngiti at buong pagmamalaking sinabing, "Ako ang Diyos na namumuno sa mga dragon." Nagbigay ang lalaki ng kapangyarihan sa kamay ni Yongjin, na nagpatanglaw sa kanyang palad. Mula sa kanyang kamay, isang kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa ang pinakawalan. Ang boses ni Jin ay dahan-daang umalangaw. Pagkatapos noon, bumalik siya sa totoong mundo. Agad na ginamit ni Yongjin ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno upang ipatawag ang mga sandata para labanan ang masasamang espiritu. Ang mga salita ay umalangaw pa rin sa kanyang isip. "Hihiramin ko sa iyo ang aking kapangyarihan." Hindi makapaniwala si Hiso sa kanyang mga mata nang masaksihan niya ang tagpong iyon. Tiningnan niya si Yongjin na may malalaking mata. Sumigaw ng malakas si Yongjin at tinitigan ang masamang espiritu. Nagbigay siya ng nakamamatay na atake sa kotse at pinalipad pabalik ang masamang espiritu. Ang kapangyarihan ng mga ninuno ay nagbago sa isang higanteng espada na hamati sa kotse.